At ito na nga guys, part 7 na. Ito na yung hulihan blues, hulihan time. Doon ako nag-umpisa manghuli, sumulpot ako bigla doon sa boarding house niya. Kasi ang sweet niya dito pinapakain pa niya ako. Pumunta pa kami doon sa lugar na binilhan namin ng tsinelas ng anak ko. Ngayon, sabi ko doon ko masubukan kung yung kaswitan niya dito, kaya pa rin niyang gawin doon sa boarding house. Kasi nagtataka ako guys, kung dati lagi niya akong sinusundo dito at dalhin doon sa boarding house, biglang nagbago, hindi na kasi siyempre, naghinala na rin. Napansin siguro niya na naghinala ako kasi napansin ko tuwing naliligo, tuwing pupunta ako doon, tuwing nandoon ako dinala niya, napansin ko mayroong mga cream silk, gano'n yun. Mag-isip ka talaga kung sino yung gumamit. Ang sabi naman niya, yung anak daw niya, yung anak ko, kasi minsan yung anak ko, dinadala din niya doon. Ang sabi niya, mali pa niya, nagsinungaling pa siya, sinabi pa niya, anak ko ang may gawa. Ngayon, tinanong ko yung anak ko, ikaw ba gumamit ng cream silk? Hindi daw. Kaya doon ko napag-isip-isip na may kakaiba talagang kababalaghan to. Na hindi naman siya gumagamit ng may nahuli akong cream silk sa banyo. Tapos yun nga yung time na sinurprise ako siya gabi, pumunta ako kasi nagduda na ako kung ano talagang lihim niya. Tapos bigla siyang dito sweet. Pagdating doon ako galit na galit, grabe, kulang na lang kulang na lang umbagin ako sa sobrang galit. Bakit daw ako nandoon? Iko, di ba dapat nga matuwa ka dahil kanina lang sit mo sa bahay dapat nga makita mo ako, matutuwa ka na nandito. Bakit ngayon galit na galit ka samantalang kanina ang sweet mo pa sa bahay, pinakain mo pa ako doon sa pinuntahan natin. Tapos pagdating dito, pumunta lang ako dito, gabi ako pumunta guys, mga 8:30 siguro ako dumating. Tataka ako, bakit galit na galit? Grabing galit talaga. Hindi naman niya ako pwedeng pauwiin kasi nga, bawal nga dahil lockdown, wala nang sasakyan paggabi. Mga alas 8 kasi dati, wala nang sasakyan. Kaya hindi talaga niya ako hindi rin niya ako pwedeng patulugin sa labas. Kasi nga, syempre magtataka ang mga tao, kaya ang nangyari, obligado talaga na doon ako matulog. Pero noong nahalata ko na nagbabago talaga siya, parang sinumpa ko na yung time na yun na ayaw ko na talagang pumasok doon sa na yung bahay na yun. Pinakalas ko na yung pasok kasi nga iba na ang pakiramdam ko. Tapos yun nga pagkaalis ko, humingi siya ng sorry. Pagka umaga, yung umaga ako nakauwi kasi wala nga sasakyan paggabi. Pagka alis ko, hindi na ako nagpahatid sa kanya ng motor. Ihatid sana niya ako ng motor. Sabi ko, wag na. Ako na lang uuwi mag-isa. Kaya ko naman. Tapos, punta ako dito. So, kaya ko rin umuwi ang sabi ko. Kaya hindi na niya ako hinatid. Pero, deep inside, ang sabi ko, ayoko nang pumunta dito. Pumasok dito sa na to. Pinaka ko na to. Sabi ko, dahil naghinala na nga ako. Tapos, umuwi ako mag-isa. Hindi ako nagpahatid. Sabay nag-chat siya nung kalagitnaan na ng sa highway pa lang, on the way pa lang ako. Nag-chat siya, Han, sorry ha, sa mga ginawa ko kagabi ha. Ewan ko ba kung anong nangyari, bakit biglang uminit ang ulo ko. Hindi ko talaga alam kung bakit. Sorry ha, alam ko masakit sa yung ginawa ko sa'yo kagabi. Nawalan ka tuloy ng ganang kumain, ganun. Kaya sorry talaga, hindi ko talaga alam bakit mainit ang ulo ko bigla. Sagot ko naman, wag ka nang ganun. Umiyak ako noong time na yon. Tapos sabi, mag-sorry siya pagkatapos niya akong pagsabi ng kung ano-ano. Hindi naman ako pwedeng lumaban kasi teritoryo niya yun Pwede niyang baliktarin na pumunta ako doon, sumugod. Tapos ito na nga, tiniis ko yung sakit ng kalooban ko noon. Umuwi ako ng bahay na halos umiyak. Kininto ko sa mga anak ko. Tapos yung time na yon, di parang ako kontento guys. Gusto ko pa rin talaga kasi gusto ko pagtapusin. As in may ebidensya ako yung para hindi ako magsisisi bandang huli. Ang ugali ko kasi bago ako bumitaw sa isang tao, yung isipin ko na hindi ako magsisisi bandang huli. Kaya bago ako bibitaw, talagang gusto ko talaga mayroon akong probe na kinakailangan talaga. Hindi pa rin ako tumigil. Pumunta kami umaga. Sa sunod ng mga linggo, lumipas na mga araw, linggo, nakapag-isip-isip kami ng anak ko na yung anak niya,
nakapag-isip-isip kami na puntahan siya umaga. Kasi umagang-umaga alam namin nandyan pa siya kasi ang pasok niya medyo tanghali na. Dalawa kami ng anak ko pumunta doon. Bigla na namang nag-hysterical, bigla na naman nagalit. Kesyo, bakit daw anong ginagawa namin? Ultimo pag-ihi, hindi kami pinapapasok sa bahay. Sa Jollibee na lang daw kami umihi, ganun-ganon. Igutom kami, wala pa kami almusal. Sabi namin, nagsabi kami na nagkunwari kami na nagutom, wala pa kami almusal. Sabi ko, pakain naman dyan, wala pa kami almusal eh. Siyempre, nagkunwari nga ako na wala akong naramdaman na pagdudod. Sabi ko, gutom kami, hindi mo ba kami pakainin, nagutom kami. Sabi naman ng kapatid niya, pakainin mo yan sa loob, may doon. Hindi pa rin, hindi pwede. Doon, dali, hatid ko kayo. Sabi, kumuha ng susi ng motor, sabay gusto akong pasakayin. Sabi ko, wag mo na kaming pasakayin. Doon na kayo umihi, doon na rin kayo kumain. Kahit pakainin ko pa kayo sa Jollibee, ganyan daw. Wag lang daw kami pumasok. Yun na yung last naming panghuli, yun na talaga. Pero hindi, wala parang kaming, hindi pa rin namin na probe na may babae siya. Kasi nga, ang alam lang namin, ayaw na niya kami papasukin. Pati anak niya, kahit sinabi ko ihi ang anak niya, hindi niya pinapapasok para umihi. Kasi, yun pa lang, huli na. Yung ganyan. Kasi ayaw magpapasok eh. Samantalang dati, gustong-gusto ako papapasukin. Tapos ngayon, ultimo anak niya, natitiis na niya na hindi papasukin. Hindi pa ihiin. Kaya ang nangyari, umuwi na lang kami, hindi kami nagpahatid. Masakit na naman sa kalooban ko yun. Mula noon, hinayaan ko na, masakit man, pinipilit kong tanggapin. Pero nandyan pa rin ang isip ko na gusto ko magkaroon ng yung katiyakan yung isip ko kung ano ba talagang sikreto nitong tao na to. Bakit ganun? May mga November yata yung punta kami. Tapos yung last naming punta na sinurprise namin mga November. Pagdating ng January, parang November, December, January, medyo naglaylo na ako pagpunta-punta doon. Naglaylo na kami, ako manghuli kasi yun palang sapat na dahilan na mayroon talagang kababalaghan. Doon ko napagtanto yung panahon na January yata yun. Nagpost yung babae niya, nagpost sa FB na sila na nga daw. Kaya okay lang masakit man, pero mas masakit siguro kung patuloy pa rin kami. Tanggap ko na, di mo maintindihan ang yung para bang yung parang nagkaroon ako ng tag doon? Nagkaroon ng kasagutan ng ko, yung mga hinala na totoo pala talaga. Tapos noong time na sinabi ko sa babae na yun nga, ikaw pala yung yung nang kinakasama ko. Sabi ko, hindi naman ako maghabol, iyon na yan, sabi kong ganyan. Yun naman talaga ang purpose ko, maghiwalay kami para matapos na. Dahil tuwing nakipagbalikan ako, may nahuhuli ako tuwing pinagbigyan ko siya magbalikan kami, may nahuli ako. Kaya mabuti pang tama na yung ganyan. Sayo na yan, sabi kong ganyan, sayo na yan, hindi na ako mag-ano dyan. Ako pa ngayon naging masama. Ako na naman masama. Pinalaya ko na sila lahat. Ako naman masama kasi naghabol daw. Hindi ako naghabol, ako nga mahilig magpalayas Oo, kaso nga lang naluko na naman ako. Naluko naman ako ulit niya. Naisahan na naman ako. Yun nga yun. Kaya yun nga naisip ko, wala talagang pag-asa na dahil tuwing tinatanggap ko, tuwing nagbabalikan kami, may nahuhuli ako Kaya wag na lang talaga makipagrelasyon para wala kang mahuli. Yun ang motto ko ngayon. Tapos ito naman ngayon, kaya yun ang dahilan na parang ayoko nang makipagrelasyon. Kasi iniisip ko, pag makipagrelasyon ka, baka gano'n na naman mangyari. Pag mahuli, masakit na naman, ganyan. Tapos ikaw na naman ang masama pag nakipaghiwalay ka dahil ikaw nagpapalayas. Kasi ganyan kasi ako
Pag hindi ko na kaya, nagpapalayas talaga ako. Ayoko yung tumanda na mangonsumi. Ibaling mamatay sa gutom, wag lang sa sama ng loob. Ganon yun.